Yan, isang magandang araw po muli sa atin mga ka-vlogger at mga kapatid. Ako po ito ulit si ka-vlogger Brother Joel Padilla na lubos ng pupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo po'y patuloy ng pag-aaral ng kanyang salitaan po. So huwag niyo nang kalimutan dalhin ang inyong banal na kasulatan kasi ito lang papatunay din nga po ang ating mga sinasabi pangawang katotohanan lamang. Bago po tayo magpatuloy mga ka-vlogger, dala din kayo ng lapis or ballpen at saka papel or notebook para po isulat po ninyo ang inyong mga matutunan. Kahit pa paano hindi nyo makakalimutan. At the same time, pwede rin nyo itong bahagi sa iba. Lalo tigit po ikay hindi pa masyadong magaling dating sa Bible study. Ano po? So, anyayahan po natin ang Banal na Espiritu sa mga oras na ito sa pamamagitan ng panalangin. Tayo po muna yung manalangin. Nakila po namin Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa isang pagkakataon na nagkakasama po kami sa social media na ito upang mag-aaral ng mga salita. Tulungan niyo po ang bawat sa amin mula sa nanonood nito at nakikinig sa mga oras na ito. Kayo po ang gumabay sa bawat sa amin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Lukubang kami, bigyan kami ng katalinuhan at pagkaunawa. Ito ay aming isa kabuhayan. Patawad po muli Panginoon sa makasalanan na gawa. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus, siya aming pong tagapagligtas. Amen. Ayan. So magandang araw po sa bawat sa atin mga ka-vlogger at mga kapatid. Ano po? At kumusta po ang inyong buhay-buhay? Malamang kapag ka nanonood kayo ng TV ngayon, nakikinig ng radyo, nagbabasa ng dyaryo, more on kriminalidad, more on nakawan, more on pagkakasakit, more on higit itong pinakamasakit yung kamatayan. Ano po? At napakahirap mamatay ngayon, lalo higit kung mamatay ka sa COVID-19. Huwag namang mangyari na matamaan tayo ng ganong klaseng mga pagkasakit. Napakahirap, bakit hindi ka pwedeng dalawin ng inyong pamilya? Lalabas ka na lang na abo. At yun ang pinakamalungkot na karanasan natin ngayon. Kaya minsan, tumatakbo sa ating puso't isipan, bakit kaya nangyayari ang mga bagay na ito? Ano po? Alam niyo po, tumatakbo din sa aking isipan noon, nung hindi ko pa pinag-aralan ng banal na kasulatan. Ano kayang mga pinagmulan nito? At maaaring tumatakbo din yan sa isip mo ngayon. At kung ikay may alam na, bigyan kita ng isang review o kaya pagpapaalala na ang lahat ng pinagsimulan ng kasalanan ay ang dyablo. Kung inyo po yung titingnan yung 1 John chapter 3, verse 8, makikita po natin dito mga ka-vlogger. Ano pa, tinanyahan ko kayo na buksan po natin ang ating Biblia. Ayon po sa 1 John chapter 3, verse 8. Tingnan po natin ha. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Sinong gumagawa? Ang dyablo. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Kaya kung yung titingnan po, ang dyablo talagang simula ng lahat. Kasi merong isang anghel doon sa langit na kung saan ninanais niyang maging kagaya ng Diyos. To make the long story short, ang kanyang pagkagawa sa kanya hindi talaga masama. Kung inyong babasahin yung Ezekiel chapter 28 verse 12 ang 14, sulat nyo na lang po, ano po, para hindi po hahaba ang ating pag-uusap ngayon, ay sabi po sa Ezekiel chapter 28 verse 12 to 14, makikita nyo po doon na ang pagkagawa kay Lucifer or kay Satanas ay perfect talaga. Kasi ang Diyos pag gumawa, perfecto yan palagi. Yung nga lang, pumasok sa kanyang puso't isipan ayon sa Isaiah chapter 14 verse 12 to 14, ang tinutukoy lang naman dito ay gusto niya maging kagaya ng Diyos. Aking, yung word dyan makikita mo, isasampa ko ang akin, yan. Gusto kong maging mas mataas. To make the long story short, gusto niyang maging kagaya ng Diyos. At yun ang ayaw ng Panginoon. Kaya, dahil nagkaroon ng isang pagkainggit itong si Lucifer, bilang isang anghel na ginawang right hand ng Panginoon, na gusto niyang mag-aklas laban sa Diyos, ay di, alam niyo bago niya ginawa yun, pinalalahanan siya ng Diyos na huwag mong gawin yan. Dahil, hindi ka pwede maging kagaya ng Diyos. At the same time, ayos naman ang iyong kalagayan eh. Pero ito yung tinatawag na pagka mataas na ang pride, ay hindi na niya kayang lunukin ang pride. At marami na siyang na-convert ng anghel ayon sa pag-aral mo. 1/3 na angel ang kanyang nadala mula sa langit patungo dito sa lupa. Kasi doon sa Revelation chapter 12, verse 7 to 9, ito yung time na kung saan nagkaroon ng isang digmaan doon. At natalo sila doon sa langit. Ano pat, wala na silang kalalagyan doon kasi bawal ang masama sa langit. Kaya itinapon sila ayon sa pag-aaral, ayon sa writings ni Ellen G. White, at ako'y naniniwala po doon. Kung ikay isang Kristiyano hindi naniniwala, pag-aralin mo ito kung totoo ba o hindi. Ano po? Ay napunta pa sila sa iba't ibang klaseng planeta. Pero doon sa mga planetang perfecto na hindi na natin makikita ngayon dahil ngayon nagkasala na, ay hindi sila tinanggap. Napunta sila dito sa isang mundo na kung saan ito din yung time na may namumuhay dito na mag-asawa. Walang iba kundi si Adan at si Eva. Ito yung time na kung saan pinalayas na sila doon sa langit. Bagaman si Lucifer makakapasok pa rin siya sa langit, pero may mga lugar na hindi na siya pwedeng pumunta. Meron lang isang lugar na pwede pa rin niya nakakausap ang Diyos. Kung yung titingnan yun sa time ni Job, nakapabalik panaog pa siya. Hanggat hindi pa naipako ang ating Panginoon Jesus doon sa krus,
meron pa rin siyang kalayaang magmalik-manaog sa langit at sa lupa. Ano po? Kaya nung tinanong siya ng Panginoon, saan ka galing? Nakita mo bang aking anak, tapat doon na lingkod? Walang iba kundi si Job. Sabi niya, dito ako galing, na malik-manaog. Yun yung sagot niya doon. To make the long story short, nakakaakyat baba pa siya sa langit at sa lupa. Kaya pinalaya siya doon at ang problema, dito siya napunta sa lupa. Itong earth, ang pinakakakawawa, sabi sa Apokalipsis, sa aba ninyong lupa. Ano po? Diyan lumagpak sa inyo ang isang masama, ang matandang dragon, ang ahas, ang tinatawag na Diablo, walang iba kundi si Satanas. At nung napunta siya dito, naghanap siya ng paraan kung paano niya matukso ang tao. Kaya sinasabi dito sa Genesis chapter 3, verse 1 to 6, ito yung time na nagkahiwalay yung dalawang mag-asawa. Isa ay napunta doon sa isang puno na ang bunga nito pag kinain ay pagkakilala o pagkaalam sa mabuti at masama. Pag oras na kinain na ito, sabi ng Panginoon, walang pagsansalang kayo'y mamamatay. Ang pagtukso dito ni Satanas ay matindi. Sabi niya, tunay ba na sa lahat ng puno dito ay hindi mo pwedeng kainin? Ayan. Sabi po sa Genesis chapter 3 verse 1 to 6. Ang sabi niya, hindi naman lahat. Meron lang dito, lalo na ito. Problema, tinuturo niya, nandyan na siya malapit. Ano po? Kaya huwag kayong maglalapit sa tukso dahil madali tayong matukso. Sabi niya ay hindi naman lahat, pero itong isang to hindi. Dahil pag kinain namin ito, kami mamamatay. Ang sabi ni Satanas, hindi totoo yan. Kapag kakinain mo yan, maging kagaya ka ng Diyos. Mamumulat ang iyong kaisipan at magkaroon ka ngayon ng kaalaman patungkol sa mabuti at masama. Alam niyo minsan ng tao, curious, ano ba yung masama? Kasi sa time na Adan at Eva, hindi na alam kung paano gumawa ng masama. To make the long story short, yung gusto ni Satanas na magiging kagaya siya ng Diyos, ipinasa niya isot sa tao upang maramdaman ng tao na, oo nga, no, masarap kaya maging kagaya ng Diyos, sabi niya. Pero ako hindi ko pinangarap yun. Pag nangarap ka ng ganun, pag-uugali dahil pangarap yan ng isang masamang tao. Hindi mo pwedeng lagpasan yung nagawa sa iyo. So, kinain ni Eva at binigyan din ng kanyang asawa. Kaya ang laking tawa doon ni Satanas ng panahon na yun dahil yung nagmamay-ari kasi dito sa lupa noon, walang iba si Adan at si Eva, ay naipasa sa kanya. Kaya kung inyong titingnan, doon po sa aklat po ng Lucas chapter 4 verse 5 to 6 ay ang mundong ito ay ibinigay na kay Satanas. Naalala niyo yung tinukso si Jesus ni Satanas? Sabi niya, kapag ka lumuhod ka lang sa akin, pinakita niyo yung napakarami at napakagandang mundo. Bibigay ko to kung sino mang ibig kong bigyan dahil ang lugar na ito, itong mundong ito, binigay na sa akin. Sino nagbigay? Yung pinagkatiwalaan ng Diyos, walang iba kundi yung ating unang magulang, si Adan at si Eva. Ano po? Kaya, ang sabi po dito, ang inaangkin ni Satanas ay itong ating mundo. Pero, bagaman ito'y inaangkin niya, alam nyo ba na ang pinagmulan ng kasalanan at pagkakasakit ay walang iba kundi si Satanas? Ano po? May mga tao sadyang tinatalian dito ni Satanas sa mundong ito. At ang mga taong ito'y hirap na hirap. Isang patunay po ito ay kung inyo pong titingnan yung Job chapter 2 verse 7 or Lucas chapter 13 verse 16. Ito yung mga tao na kung saan si Job, sinubok siya ni Satanas. At nasabi ng Panginoon, sige, papahintulutan ko yung kagustuhan, huwag mo lang kitilan siya ng buhay. At kung titingnan niyo rin yung Lucas chapter 13 verse 16, ito na yung babae na sinasabi ng Panginoon, matagal na itong tinatalian ni Satanas. At ang daming tinatalian ni Satanas, hindi man physical na pagkakasakit, kundi yung spiritual na pagkakasakit, ang dami ditong natatalian ni Satanas. At sa kanya nagsimula ang lakat ng kahirapan, kaguluhan, at higit sa lahat itong kamatayan. At ito ang pinakamalungkot. Malamang ikaw ay namatayan na rin ng mahal sa buhay. Kaya, ang pinagmulan ng lahat ng ating katanungan kung sino ang pinagmulan ng kasamaan, ng kamatayan, higit sa lahat, walang iba, kundi itong si Lucifer na naging Satanas. At ang ibig sabihin ng Satanas ay kalaban o kaaway ng ating Diyos. Ano po? Sabi nga po dito, sa panahon natin ngayon, kung inyong titingnan po, nako, sumasama ng pasama ang ating mundo. Alam niyo po, sabi sa Ezekiel chapter 28 verse 16 to 19, ang lahat ng ito ay hindi tayo mamamatay na walang pag-asa. May katapusan ang dahil na ito. At susunugin ng Panginoon yung si Lucifer o si Satanas kasama ng kanyang mga laksa-laksang anghel. Kasama ng mga taong hindi susunod sa ating Panginoon Jesus. Kaya ang napakahalaga dito ay susunod tayo doon sa may lalang sa bawat isa sa atin. Amen? Ano po? Alam nyo, kung inyong titingnan mula noon hanggang ngayon, umaalwan ba ang ating mundo? Kung inyong titingnan ang mga pagkakasakit,
mas palala pa nga ng palala, lalo tigit itong nararanasan nating COVID-19 na pangmundo na talaga, pang buong mundo. Yung SARS, hindi pa masyado yun pero itong COVID-19 talagang buong mundo. At ano pa bang ating kakaharapin? Ikaw, natanong mo ba yan sa ating puso't isipan? Alam mo, kung yung titingnan ng lindol noon, maikli pa lang. Pero ngayon, tumataas at lumalakas. Kung yung titingnan ng mga bagyo noon, sa Mindanao, wala namang bagyo noon Pero ngayon, pinapasok na. Bumabaha sa iba't ibang klaseng lugar. Nauubos ang ating mga kalikasan, nasisira dahil sa kagagawa na rin nating mga tao. Alam mo mga ka-vlogger at mga kapatid, ito yung panahon na dapat maunawaan natin na kung saan, kung bakit tumataas ang mga bagay na ito at bakit pasama ng pasama, hindi man lahat ng tao. Dahil ang sabi po sa Apocalypse chapter 12 verse 10, kakaunting panahon na lamang ang kalagayan ni Satanas at magkakaroon ito ng katapusan. At ito yung pinakamaganda. May katapusan ang lahat ng bagay. Uulitin ko, Apocalypse chapter 12 verse 10 and verse 12. Nakakaunting panahon na lamang. Kaya mga kapatid, habang kakaunti ang panahon ni Satanas, saan ka ngayon nakapanig? Kasama ka ba doon sa kakaunti na lang ang iyong panahon dahil nandun ka sa kaligayahan na kasama si Lucifer, kasama si Satanas? Nandun ka sa isang pagbibisyo, nandun ka sa isang pambababae, nandun ka sa isang kalagayang pagsusugal, nandun ka sa isang kalagayang pagbibisyong pag-iinom, pagdodroga, paninigarilyo, pagsira sa iyong katawan. Isipin mo ang mga oras na ito. Tingnan mo ang iyong paligid. Tingnan mo, pasikip na pasikip ang ating mundo. At ang sabi nga ng Panginoon, kung sino ang magtitiis hanggang sa wakas, ay siya lamang maliligtas. Anong klaseng pagtitiis ito? Hindi dahil wala kang pagkain sa mga oras na ito, dahil nakakwarantin ka. Hindi dahil marami kang sakit upang yung tiisin. Hindi dahil ikay kinukutya ng mga tao, hindi, kundi ang pagtitiis na ito yung pagtitiis na kung saan kahit anong mangyari, sinusunod mo pa rin ang kalooban ng ating Panginoon Hesus sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang banal na salita. Okay po. Kaya ang sabi po dito, ang pamamaraan ni Satanas upang tuksoin tayo dahil maikli na lang ang kanyang panahon. Kung inyong pag-aaralan po yung 2 Corinthians chapter 11 verse 13 to 15, makikita po niyo din na si Satanas ay magkukunwari siyang Kristo sa huling panahon. Ano pat maraming madadaya. Magkukunwari din siyang mga ministro. Ano pat pag nanood tayo niyan sa mga vlog, sa mga YouTube, ang daming nagsasabi na sila si Kristo. Ang daming nagsasabi na ako yung lingkod ng Diyos. Maaari din ako magsasabi na ako yung lingkod ng Diyos. Pero kayo ang mag-aral sa aking mga binabanggit kung ito ba'y katotohanan na mula talaga mismo sa banal na kasulatan. Kaya isa sa dahilan kung bakit pinapahawak ko kayo ng ballpen or lapis or papel or notebook para isulat niyo at pag-aralan din niyo sa iyong sarili. Alam niyo po yung mga sa Biblia, yung mga Bereans. bago magsalita si Pablo, after magsalita ni Pablo, sinasaliksik na ito kung talagang totoo at napag-aralan lang totoo nga. Kaya kayo ang mag-aral na yun sa akin mga sinasabi or pawang katotohanan mo, hindi. I'm not saying na perfect akong tao. Hindi yun. Hindi ko pinopromote yun. Kundi sinasabi ko na perfecto ang sinasabi sa Biblia kung anong nararapat gawin ng bawat isa sa atin. Dahil sa huling mga panahon, maraming magkukunwaring mga Kristo. Maraming magkukunwaring sila'y ministro ng Diyos. At maaaring ililigaw pa ang marami. Ano po? Alam niyo po ba, sabi dito, may mga pamamaraan upang hindi tayo madaya ni Satanas. At itong pamamaraan ay gusto ko pong ibahagi sa inyo ayon po sa Apocalypse chapter 12 verse 11. Sabi po dito, basahin po natin sa Biblia mga ka-vlogger. Ito po ang sabi, at siya ay kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero. Tinatanggap po ba ang ating Panginoon Jesus sa mga oras na ito? Amen. Tanggapin mo siya. Kasi siya lang ang pamamaraan upang manaig tayo doon kay Satanas. At ang sabi pa niya ito, at dahil sa salita na kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Hindi dahil gusto nating magpakamatay. Hindi dahil okay lang na mapagkamatay. Mali po yun. Ang ibig sabihin dito sa talata ay isinasakabuhayan natin yung ating mga nababasa sa banal na kasulatan. Yung ating napapakinggan mga pastor na kung saan nakabase sa banal na kasulatan. Ito ang buhay na kung saan ito ang pangako ng ating Panginoon Hesus. Ito pa po, sabi po sa Ephesians chapter 6, huling talata po natin bago tayo magtatapos. Ephesians chapter 6 verse 10 to 12. Isa-isahin ko na lamang. Una, helmet ng kaligtasan. Tandaan mo sa iyong buhay, ikay meron ng kaligtasan. Tapos, isuot mo daw ito, na kung saan araw-araw sa iyong buhay, dahil naligtas ka, hihiwalay ka ngayon sa paggawa ng kasamaan. Dahil ang panahon ni Satanas ay malapit na at maraming maisasama dito kung hindi ka hihiwalay sa kasalanan. Kasunod po nito, ito po yung tinatawag na sa pagiging soldier, meron po tinatawag na yung panangga dito sa katawan. Ito po yung baluti ng kaligtasan na kung saan itong suot-suot mo na mula sa kaligtasan tungo sa
baluti ng katuwiran, na dapat mamuhay ka na isang taong matuwid, na hindi makita sa isa pagiging Kristiyano ang isang masamang tao, kundi ikay namuhay matuwid araw-araw yan. Kasunod po nun, yung sa bewang, yung pamigkis, kasi nung unang panahon kailangan magbigkis, isang pamamaraan ito upang maging handa tayo sa lahat ng pagkakataon, na bigkis natin ang bigkis ng katotohanan. Hindi ka lang nagkaroon ng kaligtasan, hindi ka lang nagkaroon ng katuwiran, kundi binibigkis mo rin ang katotohanan na sa lahat, maging sa salita, pinupuntahan, may nakakita o wala, ay binibigkis mo yung katotohanan. Ano po? Kasunod po nito, isuot po natin yung panyapak or sandalyas ng paghahanda ng Ebanghelyo ng kapayapaan. Dapat isang tao kang mapayapa, na kahit sa likod ng mga problemang marami, mapayapa ka pa rin dahil meron ka ng kaligtasan, meron kang damit ng katuwiran, meron kang bigkis na katotohanan, kaya mapayapa ka na tao. Ano po? Kasunod po nito, ito yung panangga ng pananampalataya, na pagtibayin mo ang iyong pananampalataya through reading Bible, through prayer, through meditation, and sing the song na kung saan magbibigay kaluwalhatian, kapurihan sa ating Panginoon Jesus. Amen? Alam niyo po, ang pananampalataya ay siyang papatay sa lahat ng suligi ng masama, maging umaga man daw o gabi. Bakit hindi taba? Dahil sa pananampalataya, dito makikita na kung saan mas matibay siya sa lahat ng alinman. Ano po? Kaya dapat may pananampalataya ka, na kung saan kahit anong bato, anong sakit, anong pagsubok na darating sa iyong buhay, dahil may pananampalataya ka sa ating Panginoon Hesus, na ikaw ay niligtas na, ikaw ay nabubuhay na kung saan matuwid, ikaw ay mabigkis na katotohanan, at ikaw ay may paghanda ng Ebanghelyo ng kapayapaan, taglay mo pa rin ang pananampalataya. At higit sa lahat, bitbitin mo rin ang tabak na espiritu na kung saan siyang salita ng Diyos, na kung saan ito ang iyong ibabahagi, hindi upang saktan ang iba, kundi upang maakay sila sa ating Panginoon Hesus. So mga ka-vlogger at mga kapatid, ang panahon ay malapit na, maikli na lang, at darating ang panahon na magwawakas ang lahat ng kasamaan. Alam niyo po, ito yung panahon na ihiwalay natin ang ating sarili doon sa paggawa ng masama, at mabuhay tayo na kung saan kasama ng ating Panginoon Hesus. Mamuhay tayo na kung saan doon sa isang katuwiran. Inuulit ko, hindi ako perfectong tao, pero pinagsusumikapan ko araw-araw, nahihiwalay ako doon sa isang kasalanan na kung saan maaaring makasama ako doon sa oras na malapit nang maubos. Mga kapatid, tingnan nyo yung mga reloj. Anong oras na? Maaaring mag-isip ka, anong oras na yun? Pero titingnan mo ang oras mo sa mundo ito, naikli na lamang. Anong iyong gagawin? Ito ang pagkakataon, makapag-usap ka sa Diyos. Hihiwalay tayo sa kasamaan. Bago tayo magtatapos mga ka-vlogger, inihiling ko sa Panginoon na tayo muna yung manalangin. Nang sa ganoon, papagtagumpay natin ang lahat ng pagsubok, hamon at susubukan. Tayo manalangin. Mapagpala namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa ating pag-aaral. Kayo po patuloy manuna sa amin, umasa po kami na hindi ng pag-ibig siya maranasan natin. Pagpalain niyo po itong mula sa nakikinig at nanonood. Umasa po ako na sa kanyang pakikinig may sa kabuhayan. Tulungan niyo po kami na hihiwalay ng mga kasamaan. Umasa po kaming digdin ito ang pagsusumamo. Lahat po na ito ay aming hiling sa pangalan ni Jesus, siya ang pong tagapagligtas. Amen. So mga ka-vlogger at mga kapatid, maraming salamat po sa inyong panunood. Ako po ito si ka-vlogger Brother Joel Padilla, na nag-iiwan ng isang kasabihan. Alam ni Satanas na kunting panahon na lamang siya dito sa mundo. Ikaw, ano ang ginagawa mo? Naghahanda ka ba na makasama niya? O naghahanda ka na sasalubong sa ating Panginoon Jesus na nangako ng buhay na walang hanggan? Maraming salamat po. Bye-bye.